Magandang araw sa inyong lahat, my beloved brothers and sisters in Christ. Ako po si Sister Maria at alam kong marami sa inyo ang napapansin ang something very strange lately. Tingnan ninyo ang orasan 11:11. Tingnan ninyo ulit mamaya 3:33. Tumingin kayo sa phone ninyo 4:44. Bumili kayo ng grocery, ang total ay 777. Nag-drive kayo, ang plate number ng kotse sa harap ninyo ay may 222. Nag-scroll kayo sa social media, ang likes ay exactly 555 at tanong ninyo, Sister Maria, ano ba ito? Bakit ko palaging nakikita ang repeating numbers na ito? May meaning ba ito? Nag-worry na ako. Baka may mangyari sa akin. Baka sign ito ng something bad. Mga kapatid, hindi ako dito para manakot sa inyo. Nandito ako para i-explain ang biblical at spiritual meaning ng mga angel numbers na ito. Kasi oo, totoo yan. Ang Diyos ay gumagamit ng numbers para makipag-communicate sa atin. Sa Biblia, makikita natin na ang numbers ay may symbolic meaning. Number 7 ay number ng perfection. Number 12 ay number ng divine government. Number 40 ay number ng testing at trial. Number 3 ay number ng Trinity. Number 10 ay number ng completeness. At ngayon, sa modern times, ang Diyos at ang kanyang mga anghel ay gumagamit ng repeating numbers para mag-send ng messages sa ating mga buhay. Before tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Heavenly Father, salamat po sa gift ng communication. Salamat po na hindi kayo distant God. Salamat po na gumagawa kayo ng paraan para makipag-usap sa amin. Ngayong araw, Panginoon, buksan po ninyo ang aming spiritual eyes. Turuan po ninyo kami na maintindihan ang inyong messages through these signs. Protektahan po ninyo kami mula sa deception ng enemy. In Jesus' name, Amen. Now, let me explain sa inyo ang meaning ng most common repeating numbers na nakikita ng mga Pilipino. Una, ang 1111. Ito ang pinaka-common na na-experience ng mga tao. Halos lahat ng kilala ko ay may experience na makakita nito paulit-ulit. Sa biblical numerology, ang number 1 ay kumakatawan sa new beginnings, sa unity, sa God Himself, kasi ang Diyos ay 1. Kaya ang 1111, apat na number 1, ay very powerful sign. Kapag nakikita ninyo ang 1111 repeatedly, ito ay message mula sa Diyos na may bagong simula na paparating sa buhay ninyo, may spiritual awakening na nangyayari, may divine alignment na nagaganap. Ang Diyos ay calling you into deeper relationship with Him. Maraming tao ang nag-start ng spiritual journey nila dahil sa 1111. Bigla silang na-curious, bigla silang nag-pray, bigla silang nag-seek ng Diyos. At yan exactly ang purpose ng sign na yan. Pangalawa, ang 222 o 222. Ang number 2 sa Biblia ay kumakatawan sa partnership, sa balance, sa witness. Sinabi ni Jesus na kung saan may 2 o 3 nagtitipon sa kanyang pangalan, nandoon siya. Kapag nakikita ninyo ang 222, ang message ay, trust the process. Everything is working out for your good. May divine partnership na binubuo ang Diyos. Baka relationship, baka business partnership, baka ministry partnership. Keep faith, keep balance sa buhay ninyo. Pangatlo, ang 333 o 333. Ang number 3 ay number ng Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Ito rin ay number ng resurrection kasi si Jesus ay nag-rise on the 3rd day. Kapag nakikita ninyo ang 333, ang message ng Diyos ay, I am with you. The Trinity is surrounding you. May divine protection kayo. May spiritual growth na nangyayari. May resurrection ng dead areas ng buhay ninyo. Kung ano man ang namatay, dreams, relationships, ministries, babangon yan muli. Pang-apat, ang 444 o 444. Now, maraming Pilipino ang takot sa number 4 kasi sa Chinese culture, ang 4 ay associated with death. Pero sa biblical meaning, ang 4 ay totally different. Ang number 4 ay number ng creation. May 4 seasons. May 4 directions, north, south, east, west. May 4 gospels, Matthew, Mark, Luke, John.
may 4 living creatures sa Revelation. Kapag nakikita ninyo ang 444, ang message ay, you are grounded, you are protected, God's angels are all around you. May foundation na binubuo ang Diyos sa buhay ninyo, kaya huwag matakot sa 444. Ito ay blessing, hindi curse. Panglima, ang 555 o 555. Ang number 5 sa Biblia ay number ng grace, ng God's goodness, ng transformation. Kapag nakikita ninyo ang 555, ang message ay, big change is coming. Prepare yourself for transformation. Mag-let go ng old things, embrace the new. Ang Diyos ay gumagawa ng major shift sa buhay ninyo. Baka career change, baka house relocation, baka relationship status change, baka spiritual upgrade. Whatever it is, embrace it with faith. Pang-anim, ang 666. Alam ko, maraming tao ang takot dito. Kasi sa Revelation, ang 666 ay Mark of the Beast. Pero tandaan ninyo, ang spiritual meaning ng nakikita ninyong 666 ay different. Ang number 6 sa Biblia ay number ng man, ng humanity. Kapag nakikita ninyo ang 666, possible na warning ito. You are focusing too much on worldly things. You are relying too much on human effort. Bumalik ka sa Diyos. Don't let the world consume you. Pangpito, ang 777 o 777. Ito ang holy number, ang number ng perfection, ang number ng completion. Ang Diyos ay nag-create ng mundo in 7 days. Si Jesus ay nag-say ng 7 last words sa cross. May 7 churches sa Revelation. Kapag nakikita ninyo ang 777, congratulations. Ito ay sign na you are in divine alignment. God's perfect will is unfolding in your life. May spiritual breakthrough na paparating. May answered prayer na malapit na. This is a season of completion and perfection. Pangwalo, ang 888 o 888. Ang number 8 ay number ng new beginnings, ng resurrection, ng infinity. Kasi pag hiniga mo ang 8, infinity sign yan. Kapag nakikita ninyo ang 888, ang message ay, financial blessing is coming. Abundance is flowing. May bukas na pintuan ng oportunidad. May resurrection ng dead finances ninyo. This is your season of overflow. Pangsyam, ang 999 o 999. Ang number 9 ay number ng finality, ng completion ng isang chapter, ng harvest. Kapag nakikita ninyo ang 999, ang message ay, a chapter is closing. Prepare for the harvest. Prepare for the ending na mag-lead sa new beginning. May matatapos na season pero may mas magandang season na papalit. Now, very important reminder mga kapatid, hindi lahat ng nakikita ninyong numbers ay may spiritual meaning. Minsan, coincidence lang talaga yan, kaya kailangan ninyo ng discernment. Paano ninyo malalaman kung spiritual message ba talaga or just random? Una, check ninyo kung consistent. Kung once lang baka coincidence, pero kung every day, every week, paulit-ulit, then pay attention. Pangalawa, check ninyo kung ano ang nangyayari sa buhay ninyo during the time na nakikita ninyo yan. Baka ang Diyos ay nag-confirm ng something, baka nag-warn ng something. Pangatlo, pray ninyo. Tanungin ninyo ang Diyos, Lord, ano po ang ibig ninyong sabihin? Bigyan po ninyo ako ng confirmation. At very important, never let these numbers become your God. Never become obsessed. Never mag-base ng major life decisions purely on numbers. Ang final authority ay lagi ang Word of God at ang personal na guidance ng Holy Spirit. Some people become superstitious. Nag-aantay sila ng 11:11 bago mag-decide. Nag-worry sila pag nakita ang 666. Yan ay mali. We are not fortune tellers. We are believers who follow the leading of God's Spirit. Ang repeating numbers ay tools lang for communication, but the real relationship is between you and Jesus Christ. Now, magdasal tayo para sa spiritual discernment. Heavenly Father, salamat po sa mga signs na nagpapadala kayo. Salamat po na hindi kayo tahimik na Diyos. Salamat po na makikita namin ang inyong presence sa small details ng buhay.
Panginoon, bigyan po ninyo kami ng wisdom na maintindihan kung kailan kayo nagsasalita through these signs at kung kailan simple coincidence lang. Protektahan po ninyo kami mula sa superstition. Protektahan po ninyo kami mula sa obsession. Protektahan po ninyo kami mula sa deception ng enemy na nagpretend na angel of light. Para sa lahat ng nakakakita ng repeating numbers, Panginoon, ipahayag po ninyo ang inyong message. Kung anuman ang gusto ninyong sabihin, sabihin po ninyo ng malinaw. We are listening, we are paying attention, at higit sa lahat, Lord, kahit ano pang signs ang makita namin, kayo lang po ang aming ultimate guide. Ang word ninyo ang aming lamp, ang Holy Spirit ang aming counselor. In Jesus' name, we pray. Amen. Mga kapatid, kung lagi ninyong nakikita ang repeating numbers, don't ignore it. Pero don't worship it din. Take it as invitation from God to draw closer to Him. Take it as reminder na may Diyos na nag-aalaga sa inyo, na nag-a-attend sa details ng buhay ninyo. At alam ninyo ang best na response kapag nakita ninyo ang 1111 o kahit anong repeating numbers. Mag-pray. Kahit quick prayer lang. Thank you Lord sa reminder. Ano po ang gusto ninyong sabihin sa akin ngayong araw? Gawin ninyong habit yan at makikita ninyo ang relationship ninyo sa Diyos ay lalim ng lalim kasi ang communication ay foundation ng any relationship. Share this video sa mga friends ninyong laging nakakakita din ng repeating numbers. Baka sila rin ay confused, baka sila rin ay nag-worry. Through this video, sana maintindihan nila na ang Diyos ay gumagawa ng paraan para makipag-connect sa kanila. Comment kayo sa baba kung ano ang repeating number na lagi ninyong nakikita. Let's decode it together. Let's pray for each other. Subscribe para sa more teachings about spiritual science, biblical numerology, at how God speaks to us in different ways. Always remember mga kapatid, ang Diyos ay nag-speak in many ways. Through His Word, through people, through circumstances, through nature, at yes, even through numbers. Keep your spiritual eyes open. Keep your heart sensitive to His voice. Naway magpatuloy kayong makinig sa gentle whispers ng Diyos sa inyong buhay. Naway mas lumalim ang inyong relationship sa Kanya sa bawat araw. Hanggang sa muli mga kapatid. Si Sister Maria ay nanalangin para sa spiritual awakening ninyo. God is speaking. Are you listening? Mahal kayo ng Diyos. Amen.